ating tuklasin ang mga tanyag na relihiyon ng Pilipinas. Ang simbahang Katoliko na kilala rin bilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pinakamalaking iglesyang Kristiyano. Ang simbahang ito ay naka-impluwensya sa kaunlaran ng mga filosofiya, kultura, agham at sining. Ito ay isang Kristiyanong simbahan na laganap sa buong mundo at itinuturo ng iglesia na sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang saserdote ng tinapay at alak ng sakripisyo ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Pinamumunuan ng obispo ng Roma na kilala bilang Papa. Ang sentral na pangangasiwa nito ay nasa Vatican City, Roma, Italia, at ang relihiyong Kristiyano ay nakabatay sa mga turo ni Hesukristo at ipinangaral noong unang siglo sa lalawigan ng Judea. Itinuturo ng Katoliko na ito ang unang Kristiyano na itinatag ni Jesus at ang mga nasasakupan nito ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Una ay, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ikalawa, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikatlo, ipangilin mo ang araw ng Sabath. Ikaapat, galangin mo ang iyong ama at ina. Ikalima, huwag kang magpatay. Ikaanim, huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Ikapito, huwag kang magnakaw. Ikawalo, huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Ikasyam, huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. At ikasampu ay huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Ang pangalawa ay ang Islam. Ang Islam ay isang pananampalatayang monoteismo na nagtuturo na mayroon lamang isang Diyos, si Allah. Si Muhammad ang itinuturing nilang bilang mensahero ng Diyos. Ang mga lungsod ng Mecca, Medina at Jerusalem ay ang tahanan ng tatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Itinuturo ng Islam na ang Diyos ay maawain, makapangyarihan sa lahat, natatangi at ginagabayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang pangunahing mga kasulatan ng Islam ay ang Quran na kinikilala nila ito bilang salita ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na ang Islam ay ang kumpleto at universal na bersyon ng isang pangunahing na pananampalataya sa pamamagitan ng mga propeta kasama sina Adan, Abraham, Moises at Jesus. Itinuturi rin ng Islam ang huling paghato sa matuwid na gantimpala ng paraiso at di matuwid na parusahan sa impyerno. Ito ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo at mahigit sa 1.8 bilyon na tagasunod. Ang ikatlo ay Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist ay isang denominasyong protestante na kilala sa pagsamba sa araw ng Sabado at dahil dito, ang nasasakupan ay tinatawag bilang mga Sabadista. Nagbibigay din ito sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Itinuturing nila ang ikapitong araw ng linggo sa kalendaryo ng mga Kristiyano at Hudyo bilang araw ng Sabath. Ang mga Sabadista ay kilala rin sa pagiging konserbatibo sa mga pagkain at kalusugan. Sila ay nakapagpatakbo dito ng mahigit 7,500 mga paaralan, ospital at mga kalimbagan. Sa kasalukuyan, meron silang natabautismuhan higit sa 2 milyon at 5 milyong tagasunod. Taong 2007, ang simbahang Sabadista ay nakatala bilang ika-12 pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ang ikaapat ay Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang malayang relihiyosong organisasyong Kristiyano na nagmula sa Pilipinas at inirehistro noong Hulyo 27 taong 1914. Si Ginoong Felix Y. Manalo ang unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at itinuturing sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang Iglesia ni Cristo ay nagpapatunay bilang isang tunay na iglesia at ang pagpapanumbalik ng orihinal na iglesia na itinatag ni Jesus noong unang siglo. Ang simbahang ito ay naging isang pambuong bansa na iglesia na may 1,250 mga lokal na kapilya at 35 malalaking konkretong bahay-sambahan. Patuloy ang paglago ng Iglesia ni Cristo hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyang pangunguna ng tagapamahalaang pangkalahatan ay lubhang lumago at nagtagumpay ang Iglesia. Ang ikalima ay Saksi ni Jehovah.
Ito ay tinatag ni Charles Taze Russell noong mga 1870 sa pagkakabuo ng Zion's Watchtower Tract Society. Mayroon silang sariling sari ng Biblia, ang bagong sanlibutan sari ng banal na kasulatan. Ibinatay nila ang pangalang saksi ni Jehovah sa kanilang interpretasyon ng aklat ni Isaias. Tumatanggi sila sa pagkikilahok sa paglilingkod sa military at pagsasali ng dugo. Kanilang itinuturing ang paggamit ng pangalang Jehovah na mahalaga sa kanilang pagsamba. Kanilang itinatakwil ang doktrinang Trinidad, tikas na immortalidad ng kaluluwa at walang hanggang kaparusahan sa impyerno sapagkat tinuturing nila ang mga ito na hindi nakasalig sa Biblia. Hindi rin sila nagdiriwang ng Pasko o iba pang mga pista na kanilang itinuturing na may pinagmulang pagano at hindi naaayon sa Kristyanismo. Mayroon din silang pagdidisiplina sa kongregasyon. Disfellowshipping ang kanilang termino para sa formal na pagtitiwalag. Ang mga nabautismuhan o bautisadong kasapi nito na formal na umalis ay tinuturing nilang hindi nakaugnay at tinatakwil. Ang mga tumiwalag na kasapi ay maaaring muling magbalik sa organisasyon kung ito ay tunay ngang nagsisisi. Ang bilang ng kanilang mga miyembro ay umabot na sa higit 8.3 milyon ng mga kaanib sa buong mundo. Ang ika-6 ay Members of Church of God International. Ang mga miyembro ng simbahang ito ay isang pandaigdigang Kristiyanong organisasyong relihiyon na may punong himpilan sa Pilipinas. Mayroon din silang mga programa sa telebisyon at sa radyo na pinamagatang Ang Dating Daan, na pinamumunuan ni Eliseo Soriano. Ang mga miyembro ng Church of God International ay naniniwala na ang Diyos na makapangyarihan, ang Ama ay nagpadala ng kanyang anak na si Jesucristo na nakatulong sa pagtatag ng simbahang ito. Naniniwala din sila na ang mga hentil sa bansa, kabilang ang Pilipinas, ay nakikibahagi sa pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo at sa Ebanghelyo. Taong 2004, ang rehistradong pangalan nito ay binago sa Members of Church of God International na nakabatay sa pagpapalawak ng simbahan sa ibang bansa. At ang bilang ng kanilang mga miyembro ay nagsimula sa maliit lamang na grupo na may mas mababa sa 100 mananampalataya noong taong 1977. Ang ika-7 ay ang Assemblies of God. Ito ay nauugnay ng mga pambansang pagpapangkat ng mga simbahan na magkakasamang bumubuo sa pinakamalaking denominasyong Pentecostal sa mundo. Ito ay umabot na sila sa mahigit 256 na bansa at teritoryo. Ito ang ika-4 na pinakamalaking denominasyong Kristiyano at ang pinakamalaking denominasyon ng Pentecostal sa mundo. Bilang international na pakikisama, ang mga miyembro ng denominasyon ay ganap na malaya at nagsasarili. Sa pamamagitan ng gawaing misyonero sa ibang bansa, ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga simbahan ng Pentecostal ng Assemblies of God ay lumawak na sa buong mundo. Sila ay pinamumunuan ni George Wood. Ang ika-8 ay ang United Methodist Church. Ang United Methodist Church ay isang pangunahing bahagi ng Metodista. Noong ika-19 na siglo, ang pangunahing hinalinhan nito ay ang Methodist Episcopal Church. Ang kasalukuyang denominasyon ay itinatag noong taong 1968 sa Dallas, Texas. Sinusubaybay ng United Methodist Church ang mga pinagmulan nito pabalik sa pagkilos ni John at Charles Wesley sa England, gayon din ang Great Awakening sa Estados Unidos. Dahil dito, ang teolohikal na oryentasyon ng Iglesia ay nagpasya ng Wesleyan. Ito ay sumasaklaw sa mga liturhiko at ebanghelikong elemento. Ito ay konektado ng polity, isang tipikal na katangian ng denominasyong Metodista. Ang simbahan ay miyembro ng World Council of Churches, World Methodist Council at iba pa ang mga relihiyosong asosasyon. Sa Estados Unidos, ang United Methodist Church ay kabilang sa pinakamalaking pangunahing larangan ng mga protestante. Ito ang pinakamalaking simbahang protestante pagkatapos ng Southern Baptist Convention. Ang mga miyembro nito ay nasa mahigit 12 milyong miyembro na noong taong 2014. Ito ang pinakamalaking denominasyon sa loob ng mas malawak na kilosang Metodista. Ika-9 Philippine Independent Church.
Ang Philippine Independent Church ay tinatawag ring Aglipayan Church na isang malayang denominasyong Kristiyano sa anyo ng isang pambansang simbahan sa Pilipinas. Ang pagkakahati nito mula sa simbahang Romano-Katoliko ay pinahayag noong taong 1902 ng mga miyembro ng Union Obrera Democratica Filipina dahil sa pang-aabuso ng mga paring Espanyol sa mga Pilipino at ang pagpatay kay Jose Rizal sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Si Isabelo de los Reyes ay isa sa mga nagpasimula ng paghihiwalay at iminungkahi na ang dating katolikong pari na si Gregorio Aglipay ang maging pinuno ng simbahan. Ang kanilang sentral na tanggapan ay matatagpuan sa National Cathedral sa Ermita, Maynila. Ito ay kinikilala bilang Aglipayan Church noong Mayo 1918. Kadalasang nakikilahok sila sa mga progresibong grupo at nagtataguyod ng nasyonalismo at anti-imperialismo at demokrasya. Ang simbahan ang pangalawang pinakamalaking denominasyon na nag-iisang Kristiyano sa bansa na pinamumunuan ni Gregorio Aglipay at Isabelo de los Reyes. Ang bilang ng kanilang mga miyembro ay humigit kumulang umabot sa 17,000 ang kanilang mga miyembro noong taong 2010, pero sa kasalukuyan ay umabot na sila sa 8 milyong mga kasapi nito. Ang ikasampu at panghuli ay ang Bible Baptist Church. Ang simbahang ito ay mga Kristiyano na nakikilala sa pamamagitan ng pagbibinyag lamang na nagpapahayag ng mga mananampalataya. Ginagawa ito sa pamamagitan ng kumpletong paglulubog sa tubig, kabaligtaran naman sa pagbibinyag sa pamamagitan ng pagwiwisik. Ang mga Baptist Church ay karaniwang sumusunod sa paniniwala na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Karaniwang kinikilala ng mga Baptist ang dalawang ordinansa bautismo at huling hapunan ng Panginoon. Walang tukoy na bilang kung ilan ang mga miyembro ng kanilang relihiyon.